Ang linya ng asin sa sapa ng balete. Ang hangin na dumaraan sa baryo San Isidro ay hindi lamang dala ang amoy ng mamasamasang lupa at nasusunog na baon ng niyog. Dala rin nito ang mga bulong. Mahinang binibigkas ito ng matatanda tuwing dapit hapon. Huwag tumingin sa bubong. Huwag maglakad ng mag-isa. Noong bata pa si Lian, tinatawanan lamang niya ang mga babalang iyon. Ngunit ngayon, habang nakatayo siya sa balkonahe ng lumang bahay na kahoy ng kanyang lola, naramdaman niya ang bigat ng mga salita. Tinuruan siya ng Maynila na magtiwala sa semento, ilaw ng kalsada, at matitibay na kandado. Pero rito, sa ilalim ng langit na kulay ube ng takip silim, tila buhay ang dilim. Nagsimula ang lahat sa mga manok. Natagpo ang tuyot ang katawan, walang sugat sa leeg, at dilat ang mga matang tila salamin. Sumunod ang bagong silang na sanggol ng kapitbahay na nilagnat ng matindi. Isang lagnat na walang klinik ang makapagpagaling. At pagkatapos ay ang pagkamot sa bubong. Magaang ngunit sinasadya, parang mga kukong sumusubok sa kahoy. Hindi kailanman binanggit ng direkta ng mga nakatatanda ang pangalan nito. Hindi na nila kailangan. Sa halip, nagsabit sila ng bawang sa bawat pintuan, nagbudbod ng asin sa mga pasukan, at naglagay ng maliliit na mangkok na may suka sa mga bintana. Para hindi makapasok, sabi noon ni Lola Nena. Natagpuan ni Lian ang tala-arawan ng kanyang lola sa ilalim ng isang baluktot na tabla ng sahig. Marupok na ang mga pahina nito, puno ng mga guhit ng gasuklay na buwan, magkakagulong ugat, at isang katagang paulit-ulit na isinulat na tila dasal. Ang aswang ay hindi lalaban sa apoy o sa asin. Lalaban ito sa takot. Natutunan niya ang mga lumang paraan, kung paano itali ang pulang sinulid sa pulsuhan ng mga buntis, kung paano maglagay ng bolo sa ilalim ng unan, nakaturo ang talim sa pinto, kung paano umawit ng hele ng sapat ang lakas upang matakpan ang tibok ng puso. Ngunit kalaunan, natanto niyang kalahati lamang ng panangga ang kaalaman. Ang kalahati ay pagbabantay. Mapagpasensya ang nilalang. Nagmamasid ito mula sa hanay ng mga puno, kung saan ang mga ugat ng balete ay nakapulupot na parang natutulog na ahas. Naghihintay itong matakpan ng ulap ang buwan. Naghihintay itong pumasok ang pagdududa. Pagsapit ng ikatlong gabi, naging makapal at hindi gumagalaw ang hangin. Maging ang mga kuliglig ay natahimik. Nakaupo si Lian sa tabi ng bintana. May mangkok ng magaspang na asin sa kanyang kandungan at pilak na agimat na nakapulupot sa kanyang mga daliri. Una niya itong narinig bilang isang patak, mabigat at basa, na bumabagsak sa yero ng bubong. Sinundan ito ng kaluskos. At pagkatapos ay ang mabagal at paulit-ulit na tunog ng isang bagay na gumagapang, bumubuka, at muling nagsasara sa sarili nito. Nanginginig ang kandado ng bintana. Hindi siya sumigaw. Naalala niya ang tinig ng kanyang lola, malinaw na parang tunog ng kampana. Ang takot ay pagkain nito. Tumayo si Lian. Ibinuhos niya ang asin upang makabuo ng makapal at walang putol na guhit sa sahig na kahoy. Nagsindi siya ng posporo. Kumapit ang apoy sa basahang binabad sa langis ng niyog at suka. Itinaas niya iyon na parang parol. Biglang bumukas ang bintana. Ang nakatayo sa may pasimano ay hindi halimaw mula sa bangungot ng lungsod. Mas matanda ito. Mas kakaiba. Isang anyong tila humahalo sa dilim. May pakpak na parang balat ng paniki. Mga matang gaya ng basag na ambar. At bibig na masyadong malapad kung bumuka. Huminga ito, naamoy ang bawang, suka, at asin. Sumitsit ito at umurong. Alam mo ako, tila bulong nito kahit walang dila ng tao ang gumalaw. Alam ko kung paano ipaglaban ang bahay ko, sagot ni Lian. Nagsaboy siya ng isang dakok na asin sa hangin. Kumalansing ito na parang nagliliyab na baga. Humiyaw ang nilalang, tunog na tila pinupunit na seda, at naglaho bilang isang pulutong ng maiitim na gamo-gamo at punit-punit na balahibo na tinangay ng gabi. Muling pumasok ang hangin sa silid. Nagsimulang umawit ang mga palaka. Pumutok ang madaling araw na maputla at tahimik. Nagising ang baryo, walang kamalay-malay kung gaano kalapit ang dilim. Winalis ni Lian ang guhit ng asin, pinalitan ng bawang, at binuksan ang tala-arawan ng kanyang lola sa isang bagong pahina. Isinulat niya, hindi ito nawawala, naghihintay lang. Ngunit sa ilalim nito, idinagdag niya, at handa kami. Pagkalipas ng maraming taon, magtatanong ang mga manlalakbay kung bakit may mga nakasabit pa ring bawang at mangkok ng asin sa mga bintana ng mga bahay sa San Isidro. Ngingiti lamang ang mga taga-baryo, hahawakan ang kupas na pilak na nakasabit sa kanilang leeg at mananatiling tahimik. May mga kwentong hindi kailangang patunayan, kailangan lamang alalahanin. At sa mga tahimik na oras bago magbukang liwayway, kapag dumaraan ang hangin sa mga sanga ng balete, patuloy pa ring bumubulong ang matatanda.
Huwag tumingin sa bubong. Huwag tumingin sa bubong.